sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. House Quadruple Committee binigyang diin na kinakailangan ng documentary evidence at iba pang testigong maglilink kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y reward system sa anti-drug war. Vice President Sara Duterte tahasang binatikos kahapon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ukol sa pamamalakad nito sa bansa. Public Utility Vehicle o PUV consolidation magpapatuloy hanggang November 26. At rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo na mumurong ipatupad sa susunod na linggo. Kinakailangan ng documentary evidence at iba pang testigong maglilink kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y reward system sa anti-drug war ayon sa House Quadruple Committee Overall Chairperson na si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Samantala, itinanggi naman ni dating Pangulong Duterte ang aligasyong pabuya sa anti-drug war. Ito ang balita. Nangangailangan ng documentary evidence at iba pang tetestigo kaugnay ng umano'y cash reward sa anti-drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sagot ni House Quadruple Committee o Quadcom Overall Chairperson Representative Robert Ace Barbers nang tanungin kung may nakikita na bang link ang 4 House panels sa pagitan ng dating Pangulo at sa umano'y pabuyang ipinagkakaloob sa mga pulis sa anti-drug operations kabilang na ang pagpatay sa mga drug suspect. Kapwa binanggit ni na retired Police Colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma at Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido ang umano'y reward system. Kasi nga, nabanggit lang naman in passing, wala pa naman nagpo-corroborate doon sa puntong yon, no? Siguro hintayin natin muna kung meron pa bang ibang corroboration o iba pang documentary evidence na maaaring lumabas, no? Na magpapatunay na meron talagang kinalaman. Sa ngayon, itinanggi naman ni dating Pangulong Duterte ang aligasyon ng reward sa anti-drug war sa panayam nito sa SMNI. Aniya, hindi siya nagbibigay ng reward. Subalit bilang mission accomplished, yayayain niya umano ang mga pulis sa restaurant, pakakainin at babatiin sila. Sa susunod na linggo, inaasahang maglalabas na ng partial committee report ang Quadcom upang maumpisahan na rin ng Department of Justice at iba pang kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang gagawing preliminary investigation sa mga nabunyag na extrajudicial killings o EJKs sa anti-drug war. Samantala, iginiit ni Congressman Barbers na hindi target ng Quadcom si Vice President Sara Duterte. Tugon ito ng mambabatas matapos ipahayag ni VP Duterte na binabalak ding isangkot siya sa pagdinig ng Quadcom. And then sa Quad Committee, hindi pa naman nila nasasali yung pangalan ko doon. But I heard na gusto nilang isali yung pangalan ko doon. Wala, kasi hindi naman pasok sa tinatalakay ng Quadcom sa ngayon. Yung usapin tungkol dyan sa, are you referring to the issue of the confidential funds? Kasi kung yan, hindi yan pasok sa mga subject matter na tinatalakay na itong 4 na committee ito. Sa susunod na linggo, 2 beses magsasagawa ng pagdinig ang Quadcom kaugnay ng issue sa EJKs at illegal drug trade. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tahasang binatikos kahapon ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pamamalakad nito sa bansa. Inihayag din ng pangalawang Pangulo na naggamit lamang siya ng mga Marcos upang makuha ang boto ng mga Bisaya o ng mga taga-Visayas at Mindanao noong 2022 presidential elections. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ginamit lang umano ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kampanya noong 2022 election si Vice President Sara Duterte. Isa ito sa mga inihayag ng pangalawang Pangulo na nagpasyang magsalita sa media dahil umano sa mga naririnig nito na sila na ang nadaya pero sila pa ngayon ang pinalalabas na masama.
nandun ako sa Davao nung lumabas yung deception na yan. And iba-iba na yung reaction ng mga tiga Davao. And lahat, hindi maganda yung reaction. Siya na'y nangilad, siya pa'y nang budol, siya pa'y bagagnaw na musulti na I was deceived. So I thought, well, I will not talk for myself, but I will talk for all the Filipinos na ang nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila. Binalikan ng pangalawang Pangulo ang mga pangyayari noong 2021 kung saan balak niya sanang muling tumakbo bilang alkalde ng Davao City at tapusin ang kanyang ikatlong termino. Wala daw siyang balak tumakbo noon bilang pangalawang Pangulo pero kinumbinsi siya ni Senator Amy Marcos. Late October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbo Vice President? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig, ever, na sinabi sa akin na tumakbo akong Vice President. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbo ang Vice President? And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. Itinuro pa daw niya noon si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at Manny Pacquiao, pero sa dulo, sa kanya pa rin bumagsak ang pagtakbo. Pero anya, hindi nito pinagsisihan ang pagtakbo niya bilang Vice Presidente. Ipit din daw kasi siya sa sitwasyon dahil sino man ang mananalo noon kay BBM at dating Vice President Leni Robredo, meron silang kapangyarihan para ipitin at paalisin siya sa pwesto bilang local chief executive. Maging sa 7 beses daw na pag-uusap nila noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala itong binabanggit na pinatatakbo niya ito bilang presidente. Sinagot din nito ang mga supporter ng administrasyon na nabudol din daw sila ng pangalawang Pangulo. Hindi ko alam kung ano yung nire-refer nila na nabudol ko sila. Hiningi nila sa akin yung kampanya ko, binigay ko sa kanila, nanalo sila. So, saan doon ang budol? Hayagan din nitong binatikos ang pamamalakad sa bansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Direkta nitong sinabi na hindi siya kontento sa pamumuno ni PBBM kaya ito kumalas sa administrasyon. Sama-sama tayong babangon muli, di ba? So ibig sabihin walang maiiwan. But apparently madami ang naiiwan ngayon. Yun lang naririnig ko noon. Ang mali ko ata is nag-assume ako na when you say sama-sama tayong babangon muli, gagawa ka ng mga bagay para sa bayan at para sa taong bayan. Ayon kay BP Sara, kung i-rate ang pamumuno ng presidente mula 1 to 10, 1 ang ibibigay niya rito. Wala daw siyang matandaan na may plataforma si PBBM nang tumakbo ito kung ano ang gagawin sa problema gaya ng food security at inflation. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba't sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative tuon sa listahan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinampahan ng National Bureau of Investigation o NBI ng 16 na reklamo para sa falsification of public documents, perjury at paglabag sa anti-alias law si Yang Jianxin o Tony Yang, ang kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Ito ay matapos matuklasan ng NBI na gumamit umano si Yang ng ilan sa kanyang mga alias para magtayo at magrehistro ng ilang korporasyon sa Securities and Exchange Commission sa Cagayan de Oro City.
Sa pahayag ng ahensya, itinago ni Yang ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Chinese national, kumuha ng Filipino birth certificate at ginamit ang kanyang pangalang bilang incorporator ng mga korporasyon. Isa sa ilalim naman sa preliminary investigation ang mga inihaing reklamo sa tanggapan ng City Prosecutor ng Cagayan de Oro City. Mahigpit ngayon na ipinag-utos ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa Police Regional Office 3 na buwagin na ang mga notorious guns for hire group sa Central Luzon bago matapos ang March 2025 o bago ang midterm elections. Layo nitong wag nang maulit ang nangyaring pamaslang sa mag-asawang online seller sa Mexico, Pampanga at mapigilan ang anumang krimen sa rehiyon. Ito ang balita ni Nestor Torres. Notorious ang region na to sa guns for hire. I gave them a deadline bago matapos ang March. Dapat nakuha na lahat yan. At lahat yan ay unable to operate anywhere in the Philippines. Ito ang naging direktiba ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa pagbisita niya sa Philippine National Police Camp Olivas sa San Fernando City, Pampanga kahapon. Nais ng kalihim na mabawasan ang nangyayaring krimen sa rehiyon, lalo na sa paparating na 2025 midterm elections. Number one, safety ng lahat ng kandidato at lahat ng tao for 2025. Ang instructions ko ay impartial. Walang kakampihan ng police force sa darating na halalan. Pangatlo ay dismantle lang lahat ng private armed groups sa region. Ayon kay Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Retrico Maranan, handa namang tumalima ang mga pulis sa rehiyon sa ipinag-uutos ng kalihim. Tayo itatalima sa kautusan at marching orders ng ating SILG Remulla na kung saan kanyang sinabi na dapat nating lansagin, wasakin at hulihin ang lahat ng leader at miyembro ng mga gun for hire dito sa Central Luzon at lalo't higit yung tinatawag nating mga private armed groups na siyang nagiging balakid at hadlang sa makamit natin ang katahimikan at kapayapaan nitong parating na election 2020. May kaugnayan ang nasabing direktiba ni Remulla sa nangyaring pagpatay sa mag-asawang online seller na si Arvin at Lerma Lulu, kung saan ang mga nahuling gunman ay sangkot sa 16 na murder cases sa rehiyon. Babala ni Remulla, may kalalagyan ang mga guns for hire groups sa PNP kung hindi sila titigil at susuko. Sa online sellers, saka sa mga masasamahan loob, sa mga online sellers, sana dahan-dahan kayo. Mapulis-didi kayo sa mga dealings nyo. Dahil sa perang ganyan na involved, ay delikado talaga yan. Number two, sa lahat na nagtatangka na panloko pa, ay kahit saan kayo, kahit sino pa kayo, hahanapin namin kayo, uulihin namin kayo, at paparusahan namin kayo. Pero walang EGK. Inaalam pa ng PNP kung sino pang mga kasabwat ng mga ito sa mga guns for hire group. Patuloy ang ating investigasyon at tayo naman, pag natukoy natin kung talagang sila may kinalaman pa o may mga organisadong grupo na involved dito sa gun for hire activities, hindi naman tayo titigil. Atin silang huhulihin, atin sila ikukulong, na sa ganon hindi na sila makapaminsala pa. Kaugnay nito, isinama na rin ngayon sa kasong murder si Joanna Marie Perez Ramos, ang asawa ng mastermind na si Anthony Limon Kawagasi, na sangkot umano sa transaksyon sa perang inutang nila sa pinapatay nilang mag-asawang online seller. Nakuha pa umano ng mag-asawa na pumunta sa burol ng mag-asawang Lulu, pero hindi sila nagtagumpay na maligaw sa investigasyon ang PNP. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nairaffle na ang party list groups kahapon para sa kanilang numero sa balota. Pinag-uusapan naman sila ng Commission on Elections o COMELEC na maging responsable sa paggamit ng social media, pagkakabit ng posters lalo na at hindi pa panahon ng kampanya. Ito ang balita ni Dante Amento. Nakiusap si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa 156 party list groups o organization na inaasahang makakasama sa May 12, 2025 midterm elections.
Ayon kay Garcia, sana makita nilang gawin ng mga ito kung ano ang nararapat na ginagawa ng isang tumatakbo sa halalan. Paliwanag ng komisyon, mahirap na magkaroon ng accreditation, kaya marapat lamang na sumunod din sila sa mga panuntunan. Alam po nung lahat na na-accredit kung gaano kahirap ang pinagdanasan niyo po bago kayo na-accredit ng present leadership ng komisyon. Gusto ng COMELEC na bagamat hindi pa nila saklaw ngayon ang mga ito dahil wala pang campaign period, maging responsable anya sila sapagkat hindi lingid sa kaalaman ng komisyon na nagkalat na ngayon ang mga naglalakihang poster ng iba't ibang grupo kahit pa sa kahabaan ng EDSA. Sumunod din dapat sila kung ano ang nararapat na ipalabas, partikular na sa mga telebisyon at ang paggamit ng social media. Sana naman po, we have to mitigate or minimize kahit paano yung ating paggamit ng ating mga kalsada, sa ating mga materials na ginagamit, maaaring hindi pa natin tawagin campaign materials. Sana naman po yung paglabas sa television at radyo ay naaayon pa rin sa kung ano yung tama. Sapagkat hindi man namin kayo kayang pigilan, nakabantay ang sambayanan sa inyo. Hiling din ni Garcia kapag nanalo sila sa Kongreso na tututukan ang muling pag-aaral o pagripaso sa Republic Act 7941 o ang Party List System Act. Paliwanag ng opisyal, marami ang hindi malinaw sa batas tulad ng kwalifikasyon ng party list nominee. Kasama na yung mga nominees din, qualification ng nominees, paano kami magtatanggal ng magdi-discredit ng nominees. Lahat ng yan dapat maisama natin. Lalo na rin kung paano kinukompute yung mismong representasyon doon sa Kongreso. Sa darating na 2025 elections, may 63 pwesto para sa party list representation sa Kamara. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May pagkakataon pang sumama sa Public Transport Modernization Program o PTMP ng pamahalaan ang mga operator ng mga Unconsolidated Public Utility Vehicle o PUV hanggang November 29. Ayon kay Department of Transportation o DOTR Undersecretary for Road Transport and Infrastructure Andy Ortega, kailangan lamang pumunta ng mga operators sa opisina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa consolidation. Gayunpaman, maaari lamang sumama sa mga existing o umiiral na transport cooperative o corporation ang mga unconsolidated PUV operator, maliban na lamang kung walang kooperatiba na nag-o-operate sa kanilang ruta. Sila ay pwedeng sumanib doon sa mga nauna nang nag-consolidate. Ito po ay good for the next 45 days. Meron po silang pag-asa makasali sa mga kooperatiba po. Ang bagong consolidation period ay formal na nailathala sa pamagitan ng paglagda sa memorandum ng LTFRB matapos ang isinagawang pagdinig sa pagitan ng DOTR at Senado. Tinatayang nasa 1.4 billion pesos na halaga ng pinsala ang iniwan ng nakaraang bagyong Julian ng manalasa ito sa ilang bahagi ng Pilipinas. Batay ito sa pinakabagong datos na inilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC. Base sa ulat, 504.1 million pesos ang nasira sa agrikultura mula sa mga apektadong lugar, partikular na sa Ilocos, Cagayan at Central Luzon regions. Bukod dito, nasa 965.1 million pesos naman ang naging danyo sa infrastruktura. Umabot naman sa 113,510 na mga pamilya o katumbas ng 376,029 na mga individual mula sa 973 barangays ng Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera ang naitalang apektado. Hinikayat ng Human Settlements Adjudication Commission o HSAC ang lahat ng homeowner at home buyer na bisitahin ang kanilang housing fairs kaalinsabay ng pagdiriwang ng National Shelter Month. Ayon kay Attorney Laura Maria Alfiler ng HSAC, magpapatuloy ang nasabing selebrasyon sa buong bansa hanggang October 31. Kasama sa itinuturo sa aktibidad ang mga dapat gawin ng home buyers sakaling magkaproblema sila sa pagbili ng bahay. Magkakaroon naman ng ahensya ng Information Caravan sa Isabela, Butuan at General Santos City. Ang ating mga legal practitioners, even our legal practitioners, minsan nakakalimutan nila, hindi pala ito diretso sa court. Pumupunta po muna sila dapat sa aming ahensya, ang HSAC po. Pwede po silang mag-Court of Appeals.
Paalaala ng mga eksperto, mahalagang bigyang pansin kung sumasakit ang tuhod, lalo na kung may kasamang popping o lagutok kapag ito'y ginagalaw. Dahil ito'y posibleng senyales ng anterior cruciate ligament o ACL injury na madalas na nararanasan ng mga mahilig sa sports. Alamin natin kung paano ito dapat gamutin at maiwasan. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang anterior cruciate ligament o ACL ay isa sa mga pangunahing ligament sa tuhod na responsable kung gaano katatag ang ating tuhod tuwing tayo ay gumagalaw. At kung ito'y napunit o nasira, nagdudulot ito ng matinding pananakit, pamamaga at maaaring kawalan ng balanse o hirap sa paggalaw ang isang tao. At karaniwang biktima nito ay ang mga atleta at mga mahilig sa sports. So, ang anterior cruciate ligament injury, ito yung ligament natin sa loob ng tuhod na nagbibigay ng stability sa tuhod. So, basically, pag tutumba tayo, nagkakaroon ng twisting ng tuhod, minsan napupunit ito. So, pag napunit ito, ang pinakamararamdaman nyo is actually hindi naman yung masakit, but yung feeling ng tuhod nyo is hindi siya stable or parang maalog siya or bumibigay. Yan usually yung pinupunta ng mga pasyente ko sa clinic pa-consult dahil pag naglalaro sila ng basketball, natutumba sila dahil parang bumibigay yung tuhod nila. Ayon kay Dr. Francis Andrew Fernandez, isang orthopedic surgeon mula sa Makati Medical Center, mahalaga ang agarang atensyon sa ACL injuries dahil ang pagkawala ng stability ng tuhod ay maaaring makasagabal sa araw-araw na aktibidad, lalo na sa mga physically demanding na gawain tulad ng sports. Ang paggamot ay depende sa lala ng pinsala. May mga pagkakataon na nangangailangan nito ng surgery o kaya'y matagal na rehabilitasyon upang muling makabalik sa normal na galaw. Yung rehab really depends on paano kabilis ma-regain yung una, ang range of motion ng tuhod. Pangalawa is yung muscles at yung lakas ng thigh after surgery. Kasi after surgery, mapapansin ng kahit sino may ACL tear, liliit talaga yung thigh nila. Ang goal natin with rehab is pabalikin yung mass, pati yung lakas ng tuhod. Dagdag pa ni Dr. Fernandez, napakahalagang mabilis na pagsusuri at tamang rehabilitasyon para sa full recovery. Kailangan kasi ng sapat na pagsusuri para malaman kung ligtas nang bumalik sa mga aktibidad, lalo na sa sports. If you have a knee injury, pag na-aksidente kayo during sports or natapilok lang talaga kayo ng masama, ang maganda dyan is patingin nyo na rin yung tuhod nyo. Kasi at least may makakasabi sa inyo kung kailangan ba ng further tests para alam natin na pwede safe bumalik sa sport or sa kung anong ginagawa natin previous activity. At para sa iba pang impormasyon ukol sa anterior cruciate ligament injury, manood lang ng programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Good news para sa mga motorista dahil posibleng magkaroon ng pagbaba o rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring bumaba ng 1 peso hanggang 1 peso and 15 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, 50 sentimos hanggang 75 sentimos sa kada litro ng gasolina at 90 sentimos hanggang piso naman sa kerosene. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, ito ay bunsod ng paghupa ng tensyon sa Middle East. Sa kasalukuyan, nasa $78 to $79 na anya ang presyo ng Dubai crude oil kaya inaasahan ng bawas presyo sa susunod na linggo. Sa Lunes, iaanunsyo ang final oil price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, October 22. Nagsimula na ang North Korea na magpadala ng tropa ng militar sa Russia upang tumulong sa gyera laban sa Ukraine, batay sa South Korea Spy Agency. Nagbabala rin ng Seoul ng matinding security threat kaugnay nito.
Lumabas ang aligasyon isang araw matapos ipahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na naniniwala itong may 10,000 North Korean leaders ang maaring o North Korean soldiers ang sumali sa giyera batay sa intelligence information. Busod nito nagpatawag na ng security meeting si South Korean President Yoon Suk-yeol at iginiit na dapat tumugon ang international community. Nakararanas ang Cuba ng malawakang blackout matapos pumalya ang pangunahing planta nito. Nagkaroon ng suliranin ang power grid at hindi pa alam ng mga opisyal kung kailan maibabalik ang supply ng kuryente. Kasunod ito ng ilang buwan ng blackout sa isla, dahilan upang magdeklara na ang Prime Minister ng energy emergency. Batay naman kay President Miguel Diaz-Canel Bermudez, pangunahin itong prioridad na tugunan ang sitwasyon. Mas pinaigting ng Estados Unidos ang panawagan nitong tigil putukan sa Gaza at pagpapalaya sa mga bihag matapos masawi ang Hamas leader na si Yahya Sinwar. Sa gitna ito ng mga pahayag ng Israel gayon din ng Hamas at Hezbollah na mananatili ang bakbakan sa Gaza at Lebanon. Ayon kay US Defense Secretary Lloyd Austin, isang malaking achievement ang pagkapaslang kay Sinwar ng Israeli forces. Lalo na't ito ang itinuturing na pangunahing utak ng Hamas cross-border assault sa Israel na dahilan ng pagsiklab ng giyera. Bumuo ng mga grupo ang provincial government ng Bohol na maaaring makatulong sa pagsugpo laban sa posibleng pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Ito ay naglalayo na maprotektahan ang industriya ng pagbababoy sa probinsya. Ito ang balita ni Alan Manansala. Bagamat nananatiling African Swine Fever o ASF-free ang probinsya ng Bohol, ayon kay Dr. Maydalene Paman, ang officer in charge ng Office of the Provincial Veterinarian, hindi pa rin ito dahilan para maging kampante ang Provincial Veterinary Office o PVET sa posibleng pagkakaroon nito sa kanilang lugar. Kaya't bumuo ang probinsya ng Composite Inspectorate and Inspection Team na tutulong na maprotektahan ang 5 bilyong industriya ng baboy sa Bohol sa ASF. Obligasyon ng naturang grupo ang pagmomonitor at pagkumpiska ng mga prohibited pork product na papasok sa isla. Yes, of course, we are still classified as green zone. In the green zone, meaning wala kaming case sa ASF. Free pa rin. Kami po yung nasa na mag-monitor yung mga prohibited na pork products na nakapasok dito sa ano. So isa doon is yung mga products na nanggaling sa infected areas. Like, alam niyo naman yung affected areas, no? So from can to processed, gano'n. So maliban sa imported, yung mga imported pork products na nakaano naman, mga sa areas na hindi naman infected, negative naman sila, makapasok sila. Pero with acceptance sa amin, walang makapasok dito pag walang acceptance. Nasa yung tungkol sa imported. So, yung doon naman sinasabi mo sa inspectorate, yun ang inaatasan sa amin ni Gob na mag-monitor, mag-surveillance, mag-confiscate. October 4, nilagdaan ni Governor Aris Aumentado ang Executive Order No. 44 at Provincial Ordinance No. 11 of 2022 na nagbabawal sa sinuman ang pagdadala ng baboy at iba pang pork-related product na tinamaan ng ASF papasok ng Bohol. Bukod dito, magsasagawa rin ng mga inspeksyon ang nasabing grupo sa mga rehistrado at hindi rehistradong meat establishmento at kukumpiskahin ang lahat ng produkto na nakasaad sa Provincial Ordinance 11 at itatapon ayon sa batas. Prioridad din ang pagbabantay sa mga border ng probinsya gaya ng mga pantalan kung saan nakadeploy ang mga sniffing dog at tauhan ng bantay ASF sa mga barangay, lalo na ang mga coastal area upang huwag makapasok ang nasabing mga produkto batay sa nakasaad sa ordinansa. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa layuning mapanatili at mapangalagaan ang natatanging marine biodiversity sa Palawan, nagsagawa ng Coral Reef Assessment ang Provincial Government, Environment and Natural Resources Office o PGNRO.
sa Siete Pecados Marine Protected Area sa Coron, Palawan. Gamit ang photo transect methods, sinuri ang mga coral reef na pinangunahan ni Provincial Enro Attorney Noel Aquino. Dito makikita ang kalusugan at katatagan ng mga bahura sa Siete Pecados. Matatanda ang kamakailan ay nakatanggap ng pagkilala ang Siete Pecados Marine Protected Area bilang 2024 Blue Park Awards sa Our Ocean Conference na ginanap sa Athens, Greece. Sumailalim sa 2 araw na pagsasanay ang nasa 70 kagawad at barangay tanod ukol sa wastong paghuli ng mga stray dogs sa Albay. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Bunsod na natatalang pagtaas ng kaso ng rabies sa Albay, sumailalim sa pagsasanay ang nasa 70 kagawad at barangay tanod hinggil sa tamang panghuhuli ng mga galang aso sa probinsya. Batay sa tala ng Albay Veterinary Office, nasa 24 na kaso na ng rabies ang naitatala sa lalawigan. Mas mataas ito kumpara sa 18 kaso ng nakaraang taon. Ayon kay Animal Health and Regulatory Division Head, Dr. Manny Victorino, nagmumula sa mga stray dogs ang nasa 90% ng animal bites. Actually, taon-taon taman ini tigigibo, tigi-imbitar tas sa mga taga-barangay sa buong probinsya na every year makapagpadara sinda ning representative para mag-undergo ka in training ta. So, importante ning training ta tigtutok doon ta sinda bako lang basta magdakop ki ayam, bako lang basta mag-impound ki ayam, ki ikos na mga balaw-bagaw sa inda nga sakupan. Kundi tigtuturo migdiyo sa mga legal basis kung taano kita i-impound ning ayam, ning mga stray animals. Tigtutukdan ta rin sinda ning animal welfare. Kaugnay nito, 2 araw naman na sumailalim sa pagsasanay sa wastong panguhuli ng mga stray dogs ang nasa 70 kagawad at barangay tanod na isinagawa sa Albay Animal Pound sa Paraputo, Malinaw, Albay. Ang mga impounding personnel nagkaroon ng oportunidad na matuto sa pagsusuri ng magiging reaksyon ng aso sa oras na ito ay hulihin. Tamang pagpapakalma, tamang paggamit ng catching net, mga dapat isuotin at dalhin sa panahon ng pagruronda, maging ang tamang paghawak ng malaki at maliliit na aso upang maiwasan makagat. Nilalakay din sa pagsasanay ang Provincial Ordinance No. 005-009 o ang Responsible Pet Ownership Ordinance na may layuning makontrol ang bilang ng kaso ng rabies sa buong lalawigan. Gayun din ang protocol, regulasyon at maging ang kaukulang multa na maaaring ipataw sa mga may-ari ng asong pag-alagala sa lansangan na kanilang mahuhuli. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kabilang sa tinuligsa ni Vice President Sara Duterte ang isinasagawang investigasyon ng House of Representatives sa umano'y paggastos ng OVP noong 2022. Ayon sa pangalawang Pangulo, tila ang Kamara ang nag-o-audit ng mga isinumite sa Commission on Audit para sa paggastos ng kanyang tanggapan. Nagbabalik si Ryan Lacanlale. Kasi nga, sa simula, sinabi ko, gusto nila impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. So, ang ginagawa nila dyan, nagpi-fishing sila na nagpi-fishing, gahanap sila ng hanap. Sa ikatlong pagdinig ng komite ng House of Representatives, tinalakay ang paggastos ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte ng 16 million pesos na ginastos sa mga safe houses noong 2022 sa loob lamang ng 11 araw. Galing ang pondo sa confidential funds nito. Ayon sa pangalawang Pangulo, ibinigay na nila sa Commission on Audit ang lahat ng mga dokumento hinggil dito. Unang-una, nag-explain kami lagi sa Commission on Audit kung paano ginastos yan. Lahat ng hiningi ng Commission on Audit, binigay namin. Meron kaming mga hindi nabigay, sinabihan kami ng Commission on Audit, kailangan namin yan. So, we fully cooperated and participated and submitted to the Commission on Audit with regard to the confidential funds. Anya hindi naman katakataka ang paggastos ng milyong-milyong piso sa pamahalaan sa loob ng isang araw. Kami doon sa DepEd noon, pumipirma kami billions in one day para maglabas ng pera. So hindi nakakapagtataka ang 5 million, 10 million in a day. Pirma lang yan.
Tapos lalabas na yung pera, ibabayad na yan kung saan yan ibabayad. And then, babalik na yung documents para sa ganyan. Ganun talaga ang gobyerno. Gumagastos siya everyday para sa mga projects niya. Sabi niya ang Kamara ang umaaktong nag-o-audit sa kanilang mga sinusumite para sa paggastos ng kanyang tanggapan. Kasi ang ginagawa nila, sila na yung nag-o-audit. Hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit. Ang hiningi lang ng Commission on Audit, ano yung documents para sa mga expenditures. So, sinubmit namin yon. Dagdag pa nito, wala daw tamang sagot na tinatanggap ang Kamara sa mga resource person na kanilang tinatanong. Nakita ko sa transcript na kahit anong sabihin ng tao na nakaupo doon, ng resource person, kukontrahin siya noong nagtatanong. Walang tamang sagot sila tatanggapin. Kahit yung COA na mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, hindi nila tinatanggap na sagot. May pasaring din ito para kay House Speaker Martin Romualdez. Imagine niyo, meron tayong speaker na on record, on paper, in another country, na tumanggap ng suhol. Kaya, wala pang sagot hinggil dito si House Speaker Romualdez. Samantala, suportado raw ni BP Sara ang kanyang 6 na staff sa kung anuman ang kanilang magiging desisyon matapos silang ipasubpina ng House Committee dahil sa di pagdalo sa mga pagdinig sa kabila ng kanilang inilabas na show cause order laban sa kanila. So, hindi pa kami nagkausap nung merong mga subpina, hindi pa kami nagkausap kung ano yung gusto nilang gagawin. Basta sinabihan ko sila, I will be with you every step of the way. Sinabihan ko din sila, kung ang decision mo ay magpa-detain, sinabihan ko din sila, sasamahan kita doon sa loob ng detention. Walang problema yan sa akin. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinagawa kahapon sa 20 lugar sa Mindanao ang kauna-unahang official attempt ng Pilipinas sa Guinness World Records na may pinakamaraming bilang ng bamboo planters na sabay-sabay na nagtanim sa loob ng 1 oras. Ito ang balita ni Marisol Montaño. We're hoping with UST that we can get this record, and I think surpassing the previous record that the most people planting bamboo in other country. Isa ang Matanaw Group sa 20 locations sa Mindanao na nakiisa sa sabay-sabay na pagtatanim ng bamboo. Ito ang kauna-unahang official attempt sa most people planting bamboo simultaneously sa buong mundo, kung saan nasa 5,500 planters ang nakilahok. Katuwang sa pagsuporta ang iba't ibang ahensya sa Davao del Sur, gaya ng Department of Science and Technology, Matanaw LGU, Davao del Sur Provincial, Davao del Sur State College, Department of Social and Welfare Development, Department of Environment and Natural Resources, EFP-PNP at iba pa. Pangunahin ang 150 ROTC students sa mga nagtanim ng bamboo seedlings kaninang umaga. Pag-abot pa lang namo diri ma'am kanang ang uban sa mo ma'am wala joy mga kaon niya, giantos lang namo ang kainit ma'am kay syempre kini nga butang event nga atong gibuhat karon kay kanang sa karon kanang murag kanang simple lang kaayo siya tan-awon igor lang tanom, pero sa umaabot nga panahon sa kanang abot nga kanang future kay makatabang jud siya kanang which is ang kawayan ma'am. Nga experience kay
ano ma'am, it was very great jud nga kanang maka-experience mi og aning event, especially sa mga ROTC students, mga ROTC cadets kay kanang we are into community engagement jud, kanang mga outreach and such activities like this. Ang naturang inisyatibo ay mula sa Kawayanihan Circular Economy Movement na may advokasiyang ipromote ang bamboo bilang key resource ng circular economy, climate resilience at sustainability ng bansa. This is very important, especially din with the environment kasi yung bamboo, isa siya sa masasabi nating helpful in terms of disaster resilience. So yung bamboo may capability to store water. So very maganda siya na pag kunwari, yan yung pinaplant po, sinistore, kinikip niya yung water sa kanyang roots and sa soil. Malaki aniya ang magiging tulong ng bamboo, hindi lamang sa kapaligiran, pati na rin sa ekonomiya ng bansa dahil 3 hanggang 5 taon pwedeng anihin ng bamboo na hindi na kailangang i-replant, kaya makakapagbigay din ng sustainable income para sa mga farmers. Mataas din aniya ang demand ng bamboo raw materials lalo na sa paggawa ng bahay, furnitures at iba pa. Ang huling nakakuha ng world record ng most people planting trees simultaneously ay ang India noong September 17, 2023 na may 1,229 na kalahok. Sa ngayon hinihintay pa ang validation mula sa World of Records kung tagumpay ba ang attempt ng ating bansa na mahigitan ang record na naitala ng India. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Isinagawa kamakailan ang formal na turnover ng solar street lamps mula sa Members Church of God International at UNTV sa kampo ng Camarines Norte Police Provincial Office. Ito ang balita ni Brian Baldaraje. Itong parte ito talaga, hindi kahit maganda na at mayroon ng kalsada, hindi pa rin mulutang yung kagandahan niya dahil sa lalo pagkagabi madilim, tatamar na rin pumunta rito para halimbawa minsan walking kasi ang pulis kahit gabi nagsasago ng mga walking, jogging ganan. Matagal ng problema ng mga kawani ng pulis sa Camarines Norte ang madilim na kalsada sa loob ng kanilang kampo. Bukod sa hirap na madaanan, hirap din silang mabantayan ang bawat sulok ng kampo. Since noong 2009 nandito na ako. So for almost 15 years na akong nag-i-stay dito sa Camarines Norte PPO. Kasi hindi namin napupuntahan dito at sobrang madamo pa dito. Noon wala talaga. Wala as in madilim. Aminado ang mga opisyal ng Camarines Norte Police na hindi sila nahirapang lumapit ng tulong sa MCGI. Sa MCGI po, isang hingi lang po ni PD o tawag po kay Brother Daniel Rason po ay tinugunan po niya yung hiniling po niya na solar light dito po sa loob ng kampo. Kamakailan ay formal lang pinasinayaan ang 15 solar street lamp sa kampo. Ipinagkaloob ni na Brother Danny Navales at Brother Roland Antonio bilang kinatawan ng MCGI ang ceremonial remote kay Police Provincial Director, Police Colonel Joselito Villarosa Jr. Nagkaroon po ng liwanag lalo po sa gabi at kung kami po ay magkakaroon ng brownout ay maliwanag pa rin po dito sa loob ng kampo. Maraming salamat po MCGI. Saludo po ako sa inyo. Sa MCGI po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagkikipagtulungan para sa ikagaganda at ikaayos hindi lang ng kapulisan sa mga sityo. Nabalitaan rin po namin yung pakikipagtulungan ninyo sa kapulisan. Ang solar street lamps ay bahagi ng proyekto ng MCGI sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement kasama si Brother Daniel Rason nitong Marso ngayon taon sa layuning mas maabot pa ang ating mga kapwa-taong nangangailangan sa probinsya.
Sa kasalukuyan, aabot na sa mahigit 120 solar street lamps ang naipagkaloob na ng MCGI sa iba't ibang mga barangay sa lalawigan, katuwang ang PNP. Nagpapasalamat po ako kay Brother Daniel Rason sa kanyang walang pawang pagtulong sa kapulisan dito po sa Camarines Norte at sana po Diyos na po ang bahala na gumanti po sa inyo. Itong solar light na to ay nagbigay ng liwanag sa atin lalo na sa mga nagja-jogging sa atin sa gabi. Ito ay kaligtasang security measures na rin namin kasi dati madilim po dito pero ngayon po sa gabi ay lumiwanag na po ang kampo natin. Marapati niyo po ang munting token ng pagmamahal, pagkikisa at pagtupad sa aming obligasyon hindi lamang sa inyo kundi sa ating mga kapwa-tao na iniuutos ng Diyos na ibigin ay maialay natin sa inyo pong punong himpilan dito sa Camarines Norte ang sagisag ng aming pong pagkilala sa inyo. May God bless us all. To God be the glory. Brian Baltarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Isinasagawa ang pagdinig ng House Quadruple Committee, patatapusin muna ng DILG bago gumawa ng anumang hakbang sa mga akusasyon ni retired police officer Reyna Garma. We have to wait till the full revelations are announced. I think pretty soon there will be corroborative testimonies that will abound. Senator Christopher Bongo itinanggi ang reward system sa War on Drugs campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dating PCSO chairperson at retired police officer Reyna Garma, pinag-aaralang kasuhan ni Senator Bongo kasunod ng mga aligasyon nito. Kung kakailanganin po, pinag-aaralan po ng aming legal team. Presidential Anti-Organized Crime Commission na babahala sa pagkakasangkot ng mga Chinese national sa illegal mining operation sa Camarines Norte. Alam mo, ito ay pangalawa na nahuli namin na may kinalaman sa mga guerrilla mining operations sa pinapatakbo ng mga Chinese. No? So, medyo nakakabahala po ito sapagkat patuloy kami nakakatanggap ng report sa mga katulad nito. Senado hiniling na sa korte na padaluhin si KOJC leader Apollo Kibuloy sa October 23 hearing. Paggamit sa intelligence funds ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sisilipin na rin ng House Quadruple Committee. So, kaya lumabas na investigahan yung Intel Fund ng former president because Reyna Garma told us na doon ang galing sa malaking pera. Ilang tsuper nakatanggap na ng fuel subsidy ayon sa Pasang Mazda. Panibagong oil price hike. Dagdag pasakit na naman sa mga jeepney driver. Dumating na ang fuel subsidy namin ngayon. Pag-check na kami, meron ng mga load. Grupong nasa likod ng pagpaslang kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga at Tanawan City Mayor Antonio Halili. Iniimbestigahan ng PNP kung iisa lang. The CIDG is now in the process really of retrieving, restudying, and assessing kung asaan-saan ba humantong at anong naging direksyon ng investigation with respect dito sa pagpatay kay Mayor Halili. At not only dito sa case ni Mayor Halili, lahat ng mga sensational cases involving particularly yung mga elected officials na napatay during the time na sinasabi nga na naging ganito yung sistema. Umano'y utak sa pagpatay sa mag-asawang online seller sa Mexico, Pampanga. Nahuli na, mastermind at 6 na kasabwat, sinampahan na ng reklamong murder. Ayon sa ating yung ebidensya hawak, yung 13 million na yun ay ayaw niyang bayaran, ng mastermind. And at the same time, yung kasing mag-asawa, sila yung nasa top yung tinatawag nating exclusive distributor ng online products, no?
at yung ating suspect na mastermind ay engaged din sa online products. So kung mawawala yung mag-asawa, siya na yung magiging exclusive distributor. At the same time, mawawala pa rin yung utang. Philippine offshore gaming operators bumuo na ng maliliit na grupo at nagtatago sa residential areas ayon sa National Bureau of Investigation. Yung malalaking pogo, nag-group sila into a smaller group. Ayan na nga, nag-o-occupy ng residential units, apartments, no? Para hindi mahalata na pogo na. Senator Ronald Bato de la Rosa maglulunsad ng investigasyon sa war on drugs. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, malaki ang posibilidad na dumalo. Senator de la Rosa itinanggi ang umano'y Davao model sa aligasyon sa Quadcom hearing. Sa aking mapagsagman, i-hear natin, mag-hearing tayo para naman ma-counter yung, para naman ma-counter din yung, ma-counter din naman yung kung ano yung mga ginagawa ng Lower House ng Quadcom, may check and balance din. Investigasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa war on drugs, posibleng maging bias ayon sa Quadcom. Tulong ng Anti-Money Laundering Council, hihingi ng Quadcom kaugnay ng cash reward sa anti-drug war. The thing is, he became the Director General of the Philippine National Police during the time of the former president. So I would think that he would be more biased than actually balanced in that hearing. Presensya ng Chinese illegal workers sa iba pang mining sites posible ayon sa Department of Environment and Natural Resources. PBBM nais pampalakasin ang regulatory power ng DNR sa mining sector. I believe presence of foreigners is a very great possibility. Yes. 4 na gumagawa ng peking dokumento na huli ng National Bureau of Investigation sa Quiapo, Maynila. NBI na istaasan ang parusa sa pamimeke ng dokumento. Yung NBI clearance na ako na nakapirma ay na-permit. Abogado ni Apollo Kibuloy at 11 iba pa sinampahan ng reklamong sedition ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Initially, ang mga knowledge namin doon, ang kanilang mga ginawa, like calling on the people to rise against the government, to prevent the police from serving the warrant of arrest, and many others. Investigasyon kaugnay sa war on drugs campaign ng dating Duterte administration dapat na ipaubaya sa korte ayon kay Senator Amy Marcos. Senator Ontiveros, tiwalang mas mahihikayat ng Senado na humarap sa pagdinig ang mga biktima at survivors ng EJK. Maliwanag dapat na yung hatian ng trabaho ng tatlong sangay ng ating pamahalaan. Ang maganda siguro, palibasa marami na tayo na sakop ng mga katibayan, dali na natin sa korte kapag sapat na. Let's bring it to court so that hindi masabihan that it is partisan or self-serving or otherwise. PNP-CIDG maghahain ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa issue ng extrajudicial killings kung may makakalap na matibay na ebidensya. Titingnan natin kung ano ang sasabihin kung saan direksyon pupunta yung investigasyon natin sa mga cold cases na ito. Pag may makita tayong link ng kahit sino, including the former president, then so be it. We'll include them in the charges if the evidence warrants. 16 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President ginamit umano para sa pagrenta ng safe houses noong 2022. Mga opisyal ng OVP ipinasabina na ng House panel dahil sa hindi pa rin pagdalo sa mga pagdinig. Hindi po pa kayo nagtaka na sobrang mahal nun, yung 1 million in just 4 days? Anong klase pong safe house to? Higit 1,300 mga pulis na may kaanak na tatakbo sa darating na eleksyon, inilipat na sa pwesto ng PNP.
This policy po ay matagal na pong ini-implement po ng PNP na every time tayo po ay sasailalim po sa electoral process po. Yung mga pulis po natin na may mga tatakbo pong kaanak ay inaalis po doon sa places of assignment nila or kung saan po natatakbo yung kanilang mga kaanak to preclude any notion na magagamit po yung kanilang pagiging pulis to influence yung darating po na election po. Vice President Sara Duterte sinabing ginamit lang siya ng mga Marcos noong 2022 elections. Pamamalakad ng bansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binatikos. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba't sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative tuon sa listahan. House leaders pinayuhan si Vice President Sara Duterte na itigil ang diversionary tactics at sagutin ang mga alegasyon sa paggamit ng pondo. Well, kung hindi siya magpapaliwanag, medyo damaging at saka medyo mabibigat po yung nangyari po sa hearing kahapon. Kaya kailangan maipaliwanag po nila to. As to the ground, posible po. Petisyon para ipadiskwalipika sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, House Speaker Martin Romualdez at 3 iba pa inihain sa COMELEC. Yung pamilya ng Duterte, they are in control of that mayor's position for 33 years in the last 37 years. And for 23 continuous years, hawak ng pamilya nila. No? So, yung sa Las Piñas naman, hawak ng pamilya ni Cynthia Villar ang congressional position na yan since 1998. Hamas leader Yahya Sinwar kumpirmadong napatay sa Gaza ayon sa Israel. Yahya Sinwar, the leader of Hamas terrorist organization who was responsible for the October 7th massacre, is dead. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Judas 1:21 na nagsasabi, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako si Rosa Licos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.